Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Ang pamagat po ng Revelation ay experience your healing. Experience your healing. Na maranasan niyo po ang inyong pong kagalingan. Kaya samahan niyo po ang lingkod ng Diyos sa aklat po ng Exodus, chapter 15, verse 26. At ito po ang sabi ng salita ng Diyos. And God said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Sa iba pong translation, ang sabi ron, sapagat ako ang Panginoon mong Diyos, ang iyong dakilang manggagamot. So dito po ay malinaw na nire-reveal po ng Diyos kung sino siya. So, ibig pong sabihin, pinakikilala niya po personally kung sino siya. At paano niya po pinakikilala ang kanyang sarili sa ating lahat? Bilang ating dakilang manggagamot. Hindi po basta manggagamot lang o nanggagamot. Dakilang manggagamot. So, ibig pong sabihin, siya po ay wala pong kagaya, walang kaparis, walang kapantay. Taas po yung dalawang kamay na nakakaunawa po nun. Wag po natin kakalimutan yun. Kaya ang sabi po ng Matthew 4:23-24, dahil nireveal na po ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, na siya po yung ating dakilang manggagamot. Muli, hindi po basta manggagamot lang o nanggagamot, kundi dakilang manggagamot. Kaya hindi po tayo dapat magtaka. Nasa aklat po ng Mateo 4:23-24, na siya po yung naglibot sa buong Galilea, na nangangaral, nagtuturo sa kanilang mga sinagoga patungkol sa kaharian ng Diyos, at nagpapagaling ng iba't ibang uri ng mga sakit at mga karamdaman. So dito po makikita natin na hindi po siya nalimitahan sa isa pong sakit. Yung salita pong iba't ibang uri ng mga sakit at karamdaman, yun na pong mga karamdaman na nasa mundo. Kung gaano man po karami yun. Lahat po yun ay kanya pong pinagaling. Iba't ibang uri ng mga sakit at mga karamdaman. Lahat po ay kanya pong pinagaling. Wala po siyang pinili. Lahat po ay pinagaling niya. Wala po siyang paboritong pagagalingin at hindi paboritong hindi papagalingin. Sapagkat ang sabi po ng Acts 10:34, God is no respecter of a person. Hindi po siya namimili ng tao, kaya hindi siya namimili ng mga sakit na papagalingin. Tapos po yung dalawang kamay na nakakaunawa po nun. So napakalagang maintindihan po natin yan, na wala siyang pinipiling sakit na papagalingin. Kaya lahat po ng mga karamdaman, iba't ibang klase at uri ay kanyang pinagagaling lahat. Kasi wala po siyang paboritong papagalingin at wala siyang hindi paboritong hindi niya papagalingin. Lahat po ng sakit at karamdaman ay ayaw niya, kinapupuutan niya, lahat po ay kanyang pinapagaling. At upang matamo po natin personally yung atin po mga himala, yung atin po mga kagalingan, sa anumang po mga sakit at karamdamang inyo pong daladala, una, ang kailangan po natin gawin ay magsisi po ng ating kasalanan. Yun po yung una. Your repentance is a must. Yung pagsisisi po ng ating mga kasalanan ang unang-una at importanteng mahalagang-mahalaga upang matanggap po natin yung ating kagalingan sa ating mga sakit at mga karamdaman. So ang tanong, bakit kinakailangang magsisi tayo ng kasalanan para gumaling? Kasi alam po ninyo, yung po mga sakit at karamdaman, patungo ng kamatayan, siya po ay bunga po ng kasalanan. Huwag po natin kakalimutan yun. Siya po yung tanging dahilan kung bakit may sakit sa buong mundo, may mga karamdaman at may kamatayang nagaganap sa maraming tao. Siya po yung reason, yung kasalanan, mga kasalanan. Hindi pwede makasakit ang isang tao nang wala pong dahilan.
Hindi pwedeng mamayat ang isang tao nang walang dahilan. Hindi pwedeng tumaba ang isang tao nang walang dahilan. So lahat po ng karamdaman ay may dahilan. At yun po ay ang kasalanan. Kaya nung pinagaling po ni Jesus yung pong lumpo for 38 years, no? Sa pool of Bethsaida or Bethesda, pagkatapos niya po itong pagalingin at sila po yung muling nakita sa templo, ang sabi po niya sa lumpong ito na gumaling na, huwag ka nang magkasala pang muli dahil mas malala pa ang karamdaman ng dadating sa iyo. So rito po malinaw, yung kanya pong pagkakasakit ay bunga ng kasalanan kanyang ginawa. At dahil siya po yung magaling na, ang Panginoong Jesucristo po yung nagpayo at nagpaalala na anuman yung kasalanan ng ginawa niya, no, huwag niya nang balikan. Huwag niya nang ulitin uli. Para yung sakit na gumaling na sa kanya, na nawala na, huwag nang bumalik upang lalong mas maging malala pa ang kanyang kalagayan. Amen? Ulitin po natin. Saan po galing po ang mga sakit at karamdaman patungong kamatayan na naranasan po ng buong Pilipinas at buong mundo? Saan? Kasalanan. Saan po siya nagsimula? Sa paraiso ng panahon po ni Eva at ni Adan. Ginawa po ng Diyos yung tao na inosente, malinis, banal, matuwid. Walang kasalanan. Pero si Satanas po ay mainggitin, sinungaling, mandaraya, makasarili. Tinukso niya po si Eva para sumuway sa Diyos. At si Eva naman po ay naniwala sa dyablo at kinalimutan yung utos ng Diyos na yung pinagbabawal niyang ipakain sa kanila at yun po yung bunga patungkol sa mabuti at masama, kinain niya. At pagkatapos binigyan niya po yung kanyang asawang si Adan at kumain din po si Adan. At ito po yung ginawa po nila ay nagsimula na pong pumasok ang kasalanan sa buong mundo. At yun po ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 12 to 19. Romans chapter 3 verse 10 to 18. Ecclesiastes chapter 7 verse 20. At ang pumasok na po ang kasalanan sa buong mundo ay pumasok na po ang mga sakit at mga karamdaman patungong kamatayan. Maliwanag po ba yun? So yun po ang dahilan. Yung kasalanan. Kaya pag ang isang tao po ay nagkakasala, so nagdadala yun sa kanya ng mga sakit at karamdaman. At kung yung kasalanan po niya ay malala ang kanyang karamdaman. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya nga may mga sakit na incurable, hindi nagagamot, hindi na mapagaling ng medical science ng mga doktor, kasi malala na po yung kasalanan, incurable na yung sin, not because hindi siya pwedeng patawarin ng Diyos, kaya lang, ay hindi nila alam yung salitang pagsisisi ng kasalanan, at kung alaman nila, ayaw naman nila magsisi. Kaya yung kanila pong mga kasalanan ang nagdala sa kanilang incurable sicknesses and diseases na kanilang ikinamatay. Naliwanag po ba yun? Kaya pag tayo pinagsisi ng kasalanan, yung pong mga sakit at karamdaman na yan, na bunga ng kasalanan, ay mawawala at gagaling. Bigyan ko po kayong halimbawa. Meron pong isang kapatiran sa pananampalataya. Siya po ay may karamdaman. May sakit sa puso, may sakit sa atay, nahihilo. Marami po siyang nararamdaman sa katawan. So, ang nangyari, bagamat siya po humihingi po ng panalangin para gumaling, napunta naman po sila sa panalangin. Pero hindi po panalangin ng kanyang kagalingan, una sa lahat, kundi panalangin ng pagsisisi niya ng kanyang mga kasalanan. At isa po sa kanyang kasalanan ay yung kanyang pong pagnanakaw ng mga ikaput-handog. Yung kanyang hindi pagiging tapat sa kanyang mga pangako sa Diyos. Pinamuhay niya na po yung pagsuway, pagnanakaw ng tithe offering, at pagiging unfaithful sa Diyos, kaya yung kanyang pong karamdaman, dinala niya sa kanyang katawan ng mahabang panahon. At nung siya po ay magsisi ng kasalanan, kaagad siya po ay gumaling. Kaya ang repentance po ay blessing. Siya po yung nag-aalis ng curse. Bunga po ng sin of disobedience, sin of rebellion, sin of idolatry, sin of immorality, sin of unfaithfulness, sin of prayerlessness, sin of lukewarmness, sin of worldliness, sin of compromise,
Sin of bitterness, resentment, jealousy, pride, self-pity, unforgiveness. So ano man pong kasalanan, pag napagsisihan, kasabay po ng kapatawaran ng anumang kasalanan, kasabay, huwag niyo pong kakalimutan yung term na ginagamit ko, mga iniibig, mga magulang, mga minamahal, mga kapatid. Kasabay ng kapatawaran ng kasalanan, kasabay ay kagalingan ng bawat isa sa anumang sakit at karamdamang daladala niya. Meron din po isang apostol, ang pangalan niya po ay John Lake, ito po ay nabuhay po ng 18th century hanggang 19th century, siya po isang apostol. So, isang araw, meron po lumapit sa kanyang lalaki, humingi po ng panalangin dahil siya po ay maraming karamdaman. At nung pumikit na po ang lingkod ng Diyos upang siya po ipag-pray, nagpalas po sa kanya pong harapan yung salitang $5,000. Yung ibig pong sabihin, nag-operate po yung word of knowledge. Alam, sabi ng lingkod ng Diyos na apostol doon sa lalaking humingi sa kanya ng panalangin para gumaling, ano itong nakikita kong $5,000? Ano ito? At nung ito po'y mabanggit, siya po'y umiyak. Alam, sabi niya, ito yung niloko ko at dinaya sa isang tao. Ang sabi ng apostol sa kanya, kung magkaganon, pinakita ng Diyos sa akin yung kasalanan mo, pagsisihan mo. At kung siya po'y magsisi ng kasalanan, kaagad lahat ng sakit niya ay gumaling. Hindi niyo po napansin, o mas pare-parehas lamang po yung principle na in-apply po nila sa ayon sa ating itinuro. Ano po yung principle? Nung sila po'y magsisi ng kasalanan, lahat ng kasalanan nila ay napatawad, lahat ng karamdaman po'y gumaling, at yung gawa ng diablo ay nawasak, at ang buhay na magulo ay naayos. At isa po yung dahilan kung bakit si Jesus po'y nagpunta ng krus ng Kalbaryo, iniwan po ang kalangitan, kinuha ang kalikasan natin bilang tao, binayaran ng kasalanan ng sangkatawan sa krus ng Kalbaryo para wasakin po ang kapangyarihan ng kasalanan. Kaya na makita po siya ni John the Baptist in John 1:29, ang sabi ni John the Baptist, dahil ang Panginoon po ay patungo sa kanya sa Jordan River, ang kordero ng Diyos, the Lamb of God, na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Amen. Kaya pag si Jesus po ay pumasok na sa puso natin, yung pong sinful nature na nagdadala sa atin sa maraming sakit karamdaman, magulong pamumuhay ay nasisira at nawawasak. At ang pumapalit po ay ang nature na ni Jesus. Ang kasabay po ng pagkasira ng sinful nature ay pagkaalis ng lahat ng sakit at karamdaman sa ating katawan. Amen. Tapos po yung dalawang amay na nakakaintindi po nun. Kaya yung po yung unang-una, pagsisisi ng kasalanan. Para po siyang tubo po ng tubig. So nagulat po tayo nung tayo po yung nagbukas ng gripo kasi may lumabas namang tubig. Kaya ang problema, maraming kalawang. Hindi mo mainom. Ang reason po kasi yung tubo, marumi na yung loob, kinakalawang na. Kaya naapektuhan po yung tubig na dumadali ron. At nang mapalitan po yung tubo na walang kalawang, so dumali na po yung malinis na tubig at nainom na po natin. Kaya pag nawala na po yung sinful nature, nawala na po ang sin, pinagsisihan ng kasalanan, ang kasalanan, mapapalitan na po siya ng kalikasan ng Panginoong Jesucristo na siya nating buhay at eternal life, kasabay po ng pagpapalit ng ating kalikasan, ay pagkakaroon natin ng kagalingan sa lahat ng ating mga sakit at mga karamdaman. Ano pong sabi po ng Kawikaan 28:13 or Proverbs 28:13? He who covers his sin will not prosper, but whoever confesses, confesses, and forsakes them will have mercy. Ang sino man daw po nagtatakip ng kanyang kasalanan na hindi po uunlad, hindi sasagana. Hindi makakaranas po ng kapatawaran ng Diyos. Alam niyo, wala pong kasalanan hindi kayang patawarin ng Diyos. Lahat po ay kaya niyang patawarin. Wala pong malaking kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Ang nangyari lang po kung bakit hindi po nila nararanasan yung kapatawaran ng Diyos, ayaw nilang magsisi ng kasalanan. Yun lang po yung problema. At yun pong ibig sabihin nito. Pero doon daw po siya nagpapahayag ng kanyang mga kasalanan at tumatalikod dito
ay nakakasumpong po ng awa o mercy ng Diyos. Ayun na po yung kaligtasan, kagalingan, kasaganaan, bagong buhay. Patungo sa pamumuhay kagaya ng Panginoong Jesucristo. Kaya part po ng ating repentance ay confession ng ating mga kasalanan. Halimbawa, uminom ka ng alak, naninigarilyo ka. O hiningi mo ng tawad yung paninigarilyo mo at pag-inom ng alak, pagtitake ng drugs, pangangalo niya, pakikiapid, pagsamba sa rebulto, pagpapagamot sa albularyo espiritista, pagsisinungaling, pagmumura, pandaraya, panluloko, pagmamataas. So kasabay ng paghingi mo ng tawad sa kasalanang ginawa mo, ay pagtalikod dito. Hindi mo na siya gagawin. Yun ang ibig sabihin na you confess it and you forsake it. Hindi po kasi matatawag na repentance po yung sinasabi mo lang yung kasalanan mo, hinihingi mo ng tawad, pero hindi mo naman tinatalikuran. Ang totoo pong pagsisisi ng kasalanan, inaamin mo nagkasala at tumatalikod ka rito. Kagaya po ng early years ko, bago ako nakapunta sa Panginoon, marami po tayong mga alak na imported, bigay po ng mga kaibigan ko po mga opisyal ng barko. Sigarilyo. So nung malaman ko pong ito po'y hindi tama at hindi mabuti, nagsisi po akong kasalanan at yung po mga alak ko, binasag ko. Yung mga sigarilyang mamahalin, sinunog ko lahat. Yun po yung nagsisi. Hindi po yung humingi ako ng tawad sa pag-inom ko ng alak at sa pininigarilyo, pero inom pa rin akong alak. Hindi po nagsisi yun. Ang pagsisisi ay pag-amin nagkasala ka at pagtalikod dito. Yung prodigal son, hindi po ba, nakuha niyo yung kayamanan ng kanyang ama. Nasa Luke 15:1 to 31 po istorya na yan. O Luke 15:11 to 31. Di na naubos niya na po yung kayamanan ng minana niya mula sa ama niya sa maluhong pamumuhay, pagpatol sa mga prostitute, at paggasta ng wala sa lugar, siya po yung naghirap. So yung kinakain niya na ngayon ay pagkain ng mga baboy. Alam niyo, sa isang Hudyo, hindi sila pwedeng kumain ng baboy. Pagkatapos, kakain ka pa ng pagkain kinakain ng baboy. Pero wala po siyang option kundi kumain ito kasi siya po ay naghirap na mulubi kaysa mamatay sa gutom. Dahil siya po ay nahiwalay sa kanyang ama. So nung siya po ay naghirap na po ng gusto, dumating po siya sa kanyang senses, sa kanyang kaisipan, na bumalik sa ama niya. Siya po ay nagsisi ng kasalanan, at tumalikod na po sa kanyang ginawang mali. Iniwan niya na po yung ibang bayan na kanyang pinuntahan, yung buhay na pangit, at siya po'y bumalik sa kanyang ama. At nung siya po'y bumalik, siya po'y tinanggap ng kanyang ama, ibig sabihin yung kapatawaran na inaalay sa kanya, na iabot sa kanya, at kaagad siya po'y sinuotan po ng robe, dilagay ng sisig at sandals. Ang ibig sabihin, siya po'y nirestore ng kanyang ama sa isang posisyong kaaya-aya, mataas, tagahari at namumuno. Yun po ang nangyari pag tayo nagsisisi ng kasalanan, yung lahat ng nawawala sa atin at tinakaw ng dyablo, pati kalusugan natin ay binabalik lahat ng Diyos. Amen. Umalis po siya sa kanyang kinalalagyan. Bumalik po siya sa kanyang magulang. Kaya ibig po sabihin ng salitang repentance ay change of mind, change of heart, change of position, or location. So ito yung position mo ngayon. So nagbago ka ng puso, nagbago ka ng isip, magbabago ka rin ng iyong kinalalagyan. Dati noon, nakaharap ka sa kasalanan, nung magsisi ka, tumalikod ka na. Para po mga young people yan. O, sa panahon po natin ngayon, usa na lang po yung trial sex sa mga young people. Napagka hindi po sila nag-trial sex bilang mga young people, parang hindi po kompleto yung pagmamahala nila. Yung pangkaraniwan na lang po sa kanila yung mabuhay sa fornication. Dumating yung punto na si sister na tauhan, na mali pala yung nagpapahalik siya kay brother, hindi naman sila kasal nagli-live-in sila, nagta-trial sex po sila, natauhan si sister. Nagsisi ng kasalanan. So ang ginawa niya, hindi niya lang po tinigil po yung maling gawa na yan, kundi binirake niya po si brother. Yun po yung nagsisi ng kasalanan. Halimbawa, ito si sister,
nagkamali po na pumatol sa kapwa niya babae. At yun naman po yung nagaganap ngayon sa panahon po natin sa buong mundo. Yung babae pumapatol sa babae din na may pusong lalaki. Kaya matagal po sila naglunoy sa karimari-mari magkasumpang kasalanan. Isang araw natauhan po si sister. Siguro nananalangin yung kanyang magulang o yung mga kapatiran sa oras ng himala. Malamang, sigurado po yun. Natauhan si sister, binuksan ng Diyos yung mata, nakadama po siya ng pandidiri sa ganong relasyon. Yung ginawa niya po, nagsisi ng kasalanan at sinira po, tinakwil yung relasyon niya doon sa kapwa niya babae. Yun po nagsisi ng kasalanan. Tumalikod. Ganun din po yung lalaki, pumatol sa kapwa niya lalaki na may pusong babae. Natauhan, nakita niya po yung napakapangit, napakabaho at napakarimari-marim na ugnayan na yun. Kasi parehas silang lalaki bukod sa walang kasal. Kasi hindi naman pwede ikasal yung parehas lalaki. Tama po ba yun? Hindi rin pwede ikasal yung parehas na babae. Kasi ang kasal, para yan sa isang lalaki at isang babae na single pa. Hindi po pwede ikasal yung lalaki na may asawa lang isa at dalawa tapos magpapakasal pa uli. Wala pong ganon. Pag sinabing marriage, it is a union between a single person. Yung lalaki at babae, parehas wala silang obligasyon. At sila po yung nagkaisang magmahalan, magpakasal, yun po ang tinatawag na marriage. Yun po yung acceptable marriage. Hindi yung may asawa ka na ngayon, tapos magpapakasal ka uli sa iba, tapos magpapakasal ka na naman. Hindi po marriage yun. Polygamy po yun. Multiple adultery ang tawag ron. Anoan niyo po yun? Yun po yung blasphemy of marriage. Yun po yung desecration of marriage. Yun po yung abomination of marriage. Anoan niyo po yun? So natauhan po si brother, nasuklam po doon sa kasalanan na ginagawa niya. Kasi alam niyo po, no, ang totoong pagsisisi talaga masusuklam ka sa kasalanan ginawa mo . Yun po talaga ang totoong pagsisisi. Pero kung hindi ka nasusuklam, hindi ka pa nagsisisi ng gusto. May natanong kung maliit o malaking kasalanan ginawa mo, yung nakadama ka ba ng pandidiri? Yung parang nakakita ka ng ketong na nakakabit sa balat mo, diring-diri ka. Yun po yung nagsisisi ng gusto. Na ayaw niya nang maisip yun, ayaw niya nang mabigkas, ayaw niya na pong maalala. Kasi nandidiri siya sa kasalanan yun. Unawaan niyo po ako. At yun ang nagdala sa kanya ng buong pusong pagsisisi. At maniwala po kayo, kahit po napakalalim ng karamdaman nun na walang lunas, pag siya po'y nagsisi ng husto, kaagad yung karamdaman niya gagaling. Pero January 9, if we confess our sins, plural, kasi minsan marami tayong ginagawang kasalanan . Yan po yung greediness, kasakiman, pride, kayabangan, lust, adultery, fornication, binanggit ko kanina, sensuality, nakedness, nudity, sodomy, sorcery, pangkukulam, strife, jealousy, anger, envy, self-pity, sadness, fear, rivalry, yung po laging pakikipag-hiyera, pakikipag-away, mga ganggang na yan, mga fraternity, yan. Lying, rebellion, drunkenness, drug addiction, homosexuality, lesbianism. Sabi po ng Persian 1, pag pinagsisihan na po natin mga kasalanan ito, pati hindi ko po nabanggit, no, nagagawa ng bawat isa, ipapatawarin daw po siya ng Diyos sa lahat ng kasalanan niya kasi tapat ang Diyos . Once na humingi tayo ng tawad, tapat po siya na igagrant po yung pagpapatawad. Huwag niyo po nga kalimutan, hindi niya po tayo tatanggihan. Hindi niya po i-withhold yung forgiveness. In fact, ang totoo, hindi pa po tayo nagkakasala yung kapatawaran, naka-ready na. Available na siya. Kaya anumang araw at oras na magsisipo tayo, matatamo natin yung kapatawaran. Naunawaan niyo po yun. Hindi mo kailangang bilhin, hindi mo kailangan hanapin sa tao, sa isang reliyosong tao, para mangumpisa ng kasalanan mo sa Kanya. Na kahit ala sila, dedire ka sa Diyos. At kaagad yung forgiveness matatamo mo. Amen. At kasabay ng kapatawaran ng Diyos sa iyong mga kasalanan, paglilinis ng lahat ng kalikuan mo, ay pagpapagaling niya sa lahat ng iyong mga sakit at mga karamdaman. Sa pa pong magandang testimony rito ay yung mga Israelita. Pag binasa niyo po ang Psalm 107, chapter 107, verse 1, hanggang matapos po yung buong chapter na yan.
Makikita niyo po yung deliverance sila from Egypt mula sa Diyos. Kaya ang naging problema po ng mga Israelita, nung sila po yung nagbibiyahe na onto the wilderness, to the promised land, masyado po silang naging mapaghimagsik sa Diyos, masyado silang naging reklamador, lagi nilang tinitempt ang Diyos, ang Holy Spirit, lagi nilang inaakusa ng lingkod ng Diyos si Moses. So yung mga ayaw ng Lord, ginawa nila, hanggang yun nga, gawa pa sila ng gintong Diyos-Diyosan na kanilang gustong sambahin. At yung pong gintong Diyos-Diyosan na kanilang ginawa, yung nga po yung baka, yung po yung unang-unang prominenteng Diyos-Diyosan ng mga Egyptian. Kasi marami pong Diyos-Diyosan ng mga Egyptian. Pero yun po yung golden calf na ginawa nila, yun po yung isa sa pangunahing Diyos-Diyosan ng mga Egyptian. At siyempre, nilabag nila yung utos ng Diyos na huwag magkakaroon ng ibang Diyos. Ano nangyari sa kanila? Ay di nagalit ang Diyos. Nagkasakit po sila. Malala ang naging karamdaman nila. At tinawag po sila ng Diyos, according to Psalm 107, verse 17, ng ganito, fools. Fools. Mga mangmang. Fools. Because of their transgression. Yun daw po palang nabubuhay sa kasalanan at nagre-rebelde sa Diyos ay tinatawag ng Lord ng mga mangmang. Dahil alam na nila na ang consequences po ng pagsuway sa Diyos kasalanan patungo sa sakit, karamdaman at kamatayan, ginagawa pa rin. Kaya sa mata ng Diyos, yun po'y malaking kamangmangan. At dahil po sa kanilang pagsuway, sila po'y nagbata, naghirap. Yung kanila pong mga kaluluwa ay patungo po ng kamatayan. Yung kanila pong mga katawan ay marami pong kirot na naramdaman. At ang sila po'y malapit na po sa kamatayan, ang sabi po ng verse 19, sila po'y humingi ng tulong sa Diyos. Umiyak po sila. Ang ibig sabihin, sila po'y nagsisi ng kasalanan. Tumawag sa Diyos. Nagsimula pong manumbalik sa Diyos. At ang sabi po ng Biblia, nung sila po'y nagsimulang humingi ng tawad sa Diyos, na naghuy, nanangis, nagpakumbaba, nanumbalik sa Diyos, ang sabi po ng Bible, ang Diyos po ay sumagot. Kasi siya po yung maawain at mahabagin . Wala po siyang kagalakang may namamatay, may pupunta ng impyerno. Wag po natin kakalimutan yan, wala siyang kagalakan. Ang kagalakan ng Diyos ay iligtas ang pinakamasamang tao at alisin po siya sa impyerno. Kaya dapat yung mga bishop at pastor nagtuturo po ng tama. Kasi alam nyo, napakaraming bishop at pastor ngayon at ministro ng tao sa iba't ibang religion, movement, coalition, denomination. Pinakikilala po ang Diyos na mabagsik, malupit na Diyos. Kaya marami pong tao nagpupunta lang sa Lord kasi sa takot. Kasi ang Diyos ay malupit, baka parusahan sila. Hindi po yun ang Diyos. Mali po yung turo ng mga pastor na nagtuturo ng ganito at mga bishop na nagtuturo ng ganito at mga reliyosong tao. Hindi po sa Diyos yung turo nila. Hindi nila kilala ang Diyos at sila po'y mangmang sa salita ng Diyos. Ang Diyos po'y Diyos ng pag-ibig. Siya po'y Diyos ng pagtitiis, pagtsatsaga. Kaya nung sila po'y humingi po ng tawad sa kanilang kasalanan, kaagad ang Diyos po'y sumagot at sila po'y tinulungan. Paano po sila tinulungan? Ang sabi ng verse 20 ng Psalm 107, pinadala niya po ang kanyang salita at sila pong lahat ay pinagaling niya. Diniliber niya po sila sa kanilang kamatayan. Yan po ang Diyos, mabuti po siyang Diyos. Kailan po nangyari po yung deliverance ng Israel? Nung sila po ay magbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan, at kaagad ang Diyos ay sumagot at silang lahat ay pinagaling. Ikalawa pong dapat natin gawin para tayo po'y gumaling. Alam niyo, ito pong tinuturo ko sa inyo mga minamahal. Ang bisa po nito, walang hanggan. Sabi, wala siya expiration. Of course, pag na-rapture na po tayo, hindi na natin kailangan pa ng mga healing. Dahil tayo po na-rapture na. Pero habang tayo po nasa mundong ito,
Ito pong tinuturo ko sa inyo, isa pong katotohanan na po pwedeng i-enjoy ng bawat isa araw-araw at po pwede niyong i-minister sa inyong pamilya, kapitbahay, kaibigan, kakilala, sa ating mga kababayan at sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya napakaganda po nito. Hindi po siya isang kapahayagang pangayon lang at bukas ay ala ng bisa. Hindi po. Hanggang kailangan mo siya at gusto mo siyang ibahagi sa mga may karamdaman, siya po'y available, siya po'y effective, at siya po ay powerful. Damo na pinakikinggan natin ang salita ng Diyos, damo yung faith po natin ay lalong tumitibay, tumatatag. At pag si Satan po ay manggugulo, lalagay niyang isip at puso natin ng fear para turuan tayong mag-alala, mag-alinlangan sa Diyos. So yung patuloy nating pakikinig ng kapahayagan ng Diyos, ng salita ng Diyos, ang magbibigay sa atin ng tagumpay laban dito. Kasi alam nyo, kahit magaling na po kayo, si Satan, guguloyin yung isip nyo. Papalabasin niyang may sakit pa kayo, hindi pa kayo magaling, at tuturuan niya po kayo mag-alinlangan. Wala pong ibang tactic si Satan kung nilagyan tayo ng fear upang yung faith natin mawala. At kahit magaling ka na, pag pumasok yung fear, babalik na naman yung karamdaman mo. Kaya ang sinasabi ko, solusyon. Pakinggan ang salita ng Diyos para ating pong maitiklara, maikumpisal, maipahayag, at masabi natin paulit-ulit sa dyablo, sa harap ng Diyos, sa ating sarili, na kahit anong sabihin ng dyablo, stable na tayo sa katotohanan, tayo po ay magaling at pinagaling na ng Panginoong Hesukristo. At yun po ang ikalawa, believe that by His wounds or Christ's wounds, you are healed. Kinakailangang paniwalaan po natin ang salita ng Diyos na nagsasabing sa mga sugat ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay magaling na. Hindi po papagalingin pa lang o susubukang pagalingin o pag-aaralang pagalingin. Tayo po ay pinagaling niya na. Hindi na po tayo dapat mag-antay pa po ng kagalingan. Kagaya po ng ginagawa ng maraming kapatiran kasi nga po yung turong tinanggap sa nagtuturo sa kanila ay mali lahat. Nag-aantay pa sila ng kagalingan sa matagal na panahon. Kaya may mga prayer sila na, Lord, how long I will wait for my healing? Mali po yun. Ang biblical po yun. Ano pang kagalingan ang aantayin natin? Pinagaling na nga tayo ni Jesus. Kaysa magantay pa po tayo ng kagalingan, ang kinina po natin, i-claim na po natin na sa mga sugat ng Panginoong Hesukristo, lahat ng karamdaman natin ay pinagaling niya na. Kailan po nangyari po yung kagalingan natin mahigit 2,000 taon na nakakalipas? Saan po naganap po yun? Sa Israel. Saan lugar sa Israel? Sa bundok ng Golgota o Calvary Hill. Ano po nangyari ron? Yung anak ng Diyos ipinako sa cross. At bago po siya pinako, siya po pinahirapan nila. Ano po yung pagpapahirap na dinanas niya? Nilagay siya ng koronang tinik sa ulo. Tumulo yung dugo niya. Sinampal po siya, sinipa, binugbog. Almost yung mukha ng Panginoon, napakaganda, puno ng kaliwalatin, ay disfigure sa bugbog na dinanas niya. At yung kanya pong likuran, merong sugat na 39. So para saan po yung 39 na sugat na yun? Yun po'y kagalingan sa lahat ng inyong mga sakit at karamdaman. At yun po yung ibig sabihin ng kantang, He thought of me, He thought of you above all. Habang siya po'y nakatali sa whipping post, habang siya po'y hinahataw at bumabakat po sa kanyang laman, yung latigong bakal, pag hinahatak po yun, yung laman niya po almost mabunot, malalim po yung pagkakabaon po ng bakal na latigo na yan. Ayon po sa maraming scholar, almost inaabot na po yung buto niya. At habang siya po'y nasusugatan, sinasabi ng Panginoon, kagalingan nyo ito. Kagalingan nyo ito. Kagalingan nyo ito. At nung matapos na po yung 39 na sugat sa likod niya, ang sabi ng Panginoon,
It is finished. Tapos na lahat ng karamdaman ninyo. Pinagaling ko na siya. Kaya hindi na po tayo dapat mag-antay pa ng kagalingan kasi binayaran niya na po kagalingan natin. Ang na lang natin, i-claim na natin. Ganito lang po ito. Ito na po yung kagalingan natin. Tapos na, mahigit 2,000 taon na nakakalipas. Ano pang kagalingan yung aantayin mo? Available na nga sa'yo araw-araw yan eh. Lunes hanggang Linggo, umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Ang aantayin mo, yung wala pa. Yung parating pa lang. Pero yung nangyari na available na present na niya dyan na hindi mo na dapat antayin. Ano dapat mong gawin? Angkinin. Kunin. I-claim. Magpasalamat na sa Diyos at sabihin mo, salamat Panginoong Jesucristo sang ayon sa Isaiah 53:4-5, ikaw ay nasugatan dahil sa aking mga kasalanan. Ikaw ay binugbog dahil sa aking mga pagsalansang. Ang parusa ng para sa kapayapaan ko, kinuha mo at sa iyong mga sugat, lahat ng karamdaman ko. Kung karamdaman mo, glaucoma, katarata, high blood, mataas na uric acid, mataas na blood pressure, blood sugar o diabetes, ikot mo kung ano yung karamdaman mo. Salamat Panginoon sa mga sugat mo. Yung karamdaman ko, ikot mo kung ano yung karamdaman mo ay magaling na. Yun po ang tama. Kasi mga minamahal, si Jesus po, hindi po papahirapan pa lang, hindi po susugatan pa lang. Hindi pa tayo pinapanganak na sugatan na siya para bago po tayo magkasala at magkasakit yung kagalingan at kapatawaran nauna na. At kung meron man po tayo mga kababayan na ayaw po natin, yung nangyari sa kanila, nangamatay, simple lang naman yung karamdaman. Ang dahilan lang po kasi hindi nila alam ang totoo. Pero kayo alam nyo na ang totoo. Aangkinin nyo na lang yung matagal na nag-aantay sa inyo. Kasi, hindi kayo pagagalingin pa lang ng Panginoon. Yung dami po ng taong pinagaling niya sa kasulatan at iba't ibang mga sakit at karamdamang pinagaling niya, kasama kayo ron sa pinagaling niya. In English, you are not about to be healed. You are healed. In English, your great physician, Jesus Christ, will not try to heal you. He heals you. Sa Tagalog, hindi po kayo papagalingin pa lang ng Panginoon Jesucristo, kayo po'y pinagaling niya na. Hindi niya susubukang pagalingin kayo, kayo po'y pinagaling niya na. At hindi niya kayo pag-aaralang pagalingin, kagaya po ng mga doktor at sardiyon, ang daming testing ng mata, ng utak, ng atay, ng lapay, ng abdo, napakarami. Hindi po gagawin ni Kristo yun sapagkat pinagaling ka na niya. Ang mga surgeon at mga doktor na mga mata, tenga, buto, puso, ititest ka ng napakaraming ulit. Kay Jesus po walang testing, direct healing. Yung maraming doktor at mga doktor na mga mata ng atay, ng puso, ng baga, ng bituka, pag hindi nila kayang pagalingin po yung tao, o parahan nila. Yun, pag may diabetes, puputulin yung paa. Si Jesus po hindi nagpuputol lang paa, ang pinuputol niya lang po yung karamdaman yung paa, iniiwan niya, malusog. Naalala ko nga po yung isa po nating anak. Minsan, minessage niya po ako mataas po yung blood sugar niya, yung diabetes niya po malinaw na malinaw sa sikat ng araw. Sabi ng doktor, puputulin. Pag talagang tinignan mo sa natural, talagang walang pupunta, kundi putulin. Nakarating po sa lingkod ng Diyos yung usapin po niya, minessage po sa akin, pinakita po yung picture doon sa messenger ko. Sabi ko bakit puputulin yan? Hindi naman sila yung gumawa ng daliri mo si Jesus. So, ang ginawa po natin, kinausap po natin po yung, talagang puputulin po talaga. Kahit ako tanongin nyo, sa isang tingin ko lang, dapat talagang putulin kasi bulok na
Wala kang mahirap sa Lord eh. Hindi ka nga papagalingin. Palang pinagaling ka na, tatanggapin mo na nga lang eh. Kailangan nga lang merong magsabi sa yung pinagaling ka na at may mag-minister ng kagalingan mo. Pinag-pray po natin siya ngayon. Daliri niya po buong buo. Magaling na magaling. Mahina ang pumalakpak yung mga tao rito. You see? Naghahanap po buong mundo ng solusyon sa iba't ibang karamdaman. Iyon po yung nakakadurog ng puso. Matagal na pong may solusyon eh. Bumaba na nga anak ng Diyos mula sa langit. Pumunta ng krus ng Kalbaryo. Pumayag po siyang masugatan ng 39. Alam po ninyo, pwede namang iligtas ni Jesus yung sarili niya. Pwede naman siyang mamatay na hindi na kinakailangan pangatawin ng latigong bakal. Hello? Pero bakit kinakailangan danasin niya po yung kasi nga, kailangang masugatan po yung likod niya upang lahat ng karamdaman natin ay gumaling na. Kailangan po siyang masugatan para dalhin tayo sa kagalingan. Amen? At ito po yung sinasabi ko sa mga churches. Bakit kailangan mag-suffer ang mga tao sa bansang ito at buong mundo? Ba't kailangan mag-suffer ang mga anak ng Diyos? Nag-suffer na si Jesus. And again, kahit nagkasala ang anak ng Diyos, kung magsisisi ka nga lang naman, wala namang problema sa Diyos yun. Mahal ka niya. Ang aalis niya lang kasalanan mo at karamdaman, ikaw i-restore niya. Mga doktor po, blessing. Mga nurse. Pero kailan tanggapin po nila, tanggapin natin ang katotohanang limitado magagawa nila. Pero si Jesus, ang sabi ko si Jesus, ang magagawa po niya at ginawa niya ay walang limitasyon. Naunawaan niyo po yun. Alam niyo, nung idineclare po ng Panginoong Diyos na siya ang dakilang magagamot ng Israel, sinasabi po niya na siya po'y nakipagtipan sa mga anak niya. Ganito rin po sa church ngayon. Hindi po tayo against sa doktor, sa ospital, no? Sa check-up. Hindi po tayo against. Pero ang revelation po ang sinasabi ko. Nung hinayag niya po kanyang sarili bilang manggagamot, sinasabi po niya sa mga anak ng Diyos, sa atin ngayon, nung panahon ng Israelita sila, na kung kayo'y may karamdaman, sa akin kayo magpagamot. Kasi ako na nga nag-declare na ako ang dakilang manggagamot. Nakipagtipan ako sa inyo. Pag may sakit kayo sa akin, kayo pumunta, siguradong gagaling kayo. So pwede kang magpa-check up para malaman kung ano yung problema mo. Pagkatapos ka ma-check up ng doktor, takbo ka na sa dakilang manggagamot, tapos yung problema mo. Kita niyo yung babae na agasan ng dugo in Mark 5:25-34. Sabi ron habang siya po'y ginagamot ng iba't ibang doktor, lalong lumalala kalagayan niya. Alam niyo po, sa understanding ko, kung bakit po siya nakaranas ng gamutan sa iba't ibang kamay na maraming doktor. Kasi hindi po ma-diagnose yung sakit niya. Kaya humahanap ng espesyalista, may second option, third option, fourth option. Kaya nagpasalin-salin po siya sa kamay ng mga dalubhasa manggagamot para sa kanila nung panahon nila. Wala nga dalubhasa, si Jesus lang . Malamang ang nangyari po sa kanya kasi hindi ma-detect talaga yung sakit niya. Marami nang gumamot. So napag-aralan po siya. Hindi naman talaga gusto siyang pag-aralan, kundi bahagi na po nung tungkulin ng mga doktor na pag-aralan po yung kaso niya para alamin kung bakit hindi tumitigil yung dugo niya sa pag-agas. Pero sabi ng Bible, habang nangyayari po yun, at siya po'y pinag-aaralan ng mga doktor, tinitingnan kung bakit di tumitigil yung tagis ang dugo niya, lalo siyang lumalala. Isang araw, narinig po niya ang patungkol kay Jesus. Ganito na lang natin ito ilagay. Isang araw, narinig po niya yung oras ng himala at si Tatay Apostol sa television, radio, at nakapunta siya ng EDSA.
Yung kanya pong dugon tumatagas for 12 years sa isang kisap mata, pinatigil ni Jesus kaagad. Marami pong doktor na dalubhasa gumamot sa kanya, hindi siya gumaling. Alam mo ba niyo, pag samasamahin po natin yung milyong-milyong doktor sa buong mundong dalubhasa ay no match kay Jesus, lahat yan. No match. Amen? Amen? Pag ang mga Egyptian ay nagpapagamot sa mga doktor at humingi ng tulong sa mga Diyos-Diyosa nila, at sa mga kaparaanan ng Egypt, isa nga po doon ay materia medica, sabihin puro gamot, surgery yun ang materia medica. Pinapayagan sila ng Diyos. Kasi hindi nila kilala ang Diyos. Pero pag Israel na po ang gagawa, ibang usapan yun. Kasi sinabi na nga ng Diyos, kung kayo may sakit, ako ang manggagamot nyo, sa akin kayo pumunta. At pag hindi po nila sinusunod yun, napapahamak po sila. Amen. Pero kung Canaanite, Philistine, Moabite, taga-mundo, pinapayagan ng Diyos. Kasi wala naman siyang covenant sa kanila eh. They don't know God. Pero ang Israel, hindi ganon. Ang church, hindi ganon. Hello. Are you with me? Pero hindi ko po sinasabing ang mga doktor ay hindi natin kailangan o ang gamot. Siguro nangangailangan po doon ay yung may sakit. At yun po ang naunawaan. Pero yung alam ang katotohanan, sapat na siguro si Kristo. At saka, and by the way, kayo naman ang saksi. Marami na kayo na ubos na pera sa hospital. Naalala niyo yung testimony ng isang taga-Bicol nating anak, na memorya niya na yung mga hospital na pinuntahan niya sa Kabikulan. Amen. Na memorya niya na lahat. Hindi naman siya gumaling. Pero nang mapanood tayo sa oras ng himala, nakita niyo, gumaling at nakakapag-drive na, nakakapamasyal na. Sarap ng buhay, ano. Kaya mga minamahal, huwag niyo na pong intayin pagalingin pa kayo ng Panginoon. Okay lang po yung kung hindi niyo pa alam ang katotohanan. Ngayon, alam niyo na. Yung kagalingan ninyo, huwag niyo pong intayin kasi hindi pa kayo nagkakasakit, yung kagalingan ninyo available na. Angkinin mo na, i-claim mo na. At sabihin, Lord, salamat po. Yung aking glaucoma, catarata, diabetes, high blood, infection sa UTI, prostrate, sakit sa baga, COVID-19, Delta variant, lupus, Parkinson's disease, pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi, problema sa tenga, eardrum sa lalamunan, salamat. Lahat po ng ito'y pinagaling mo na, inaangking ko yung kagalingan. Tingnan niyo po ako. Kasi, ito po ang kagalingan nyo. Ito yung kaligtasan ninyo. Malibang angkin ninyo po ito, hindi ito mapapa sa inyo eh. So para ito po yung mapa sa inyo, and by the way, libre naman to eh. Angkinin mo. Pag inangkin mo, iyon na yan. Kasi, kahit available na po yung salvation mo, yung healing mo, yung kagalingan mo, hindi mo inaangkin, at sinasabi mo lang, natutuwa ka, salamat sa Diyos, pinagaling na pala ako ni Kristo. Pero hindi mo naman inaangkin, hindi magiging iyo yun. Angkinin mo. Angkinin mo. At paano mo ipakikita yung pag-angkin mo sa kagalingan mo? Nagsasabi ka, salamat Panginoon, yung glaucoma ko, kinuha mo na, yung katarata ko, yung ulcer ko, yung sakit ko sa ulo, infection ko sa ihi, yung prostrate ko, yung sakit ko sa baga, sa bituka, sa atay, sa lapay. May tao po ba akong kausap dito? Sakit ko sa tenga, panlalabo ng mata ko, yung mga sakit ng mga buto-buto ko, yung mga kasukasuan ko. Kinuha mo na yung mga cancer sa buto na yan. Amen. Salamat po, kinuha mo na. Hindi, kinuha niya na. Wala na sa'yo kasi kinuha niya na eh.
Kaya ka nga nagpapasalamat eh. Amen? Amen? Hindi lang po yun ang kinuha niya. Sabi po ng verse 4 ng Isaiah 53, pati po yung lungkot natin. Yung ating mga kapanglawan, yung ating mga sorrow, yung ating mga grief, yung ating mga kirot, kinuha niya po lahat yun. Kasi pag may sakit ka, malungkot ka eh. May kirot ka nararamdaman, namamanglaw ka, depressed ka. Wala kang peace. Kahit marami kang pera, talagang, asiwa. Amen? Lahat po yung kinuha na ni Jesus. Sabi ko, lahat kinuha niya na. Tatay, kung nakuha na ni Kristo yung mga karamdaman ko, saan napunta? Saan napunta? Doon nga sa likod niya eh. Doon nga sa likod, yung 39 na sugat nga eh. Doon nga napunta eh. Huwag po natin kakalimutan na yan. Kaya, imbis na magsalita po tayo ng puro karamdaman na ating kinukwento, yung sabi ng manggagamot ng mata, sabi ng manggagamot ng puso, manggagamot ng bituka, sabi ng manggagamot ng COVID-19, o ano pa pong gawa ng diablo na karamdaman yan. Ang sabihin natin, yung sinabi ng dakilang manggagamot na tayo po yung magaling na. Punuin niyo ang puso't isip niyo po ng sinabi ng dakilang manggagamot na magaling ka na. Para po yung naitanim sa iyo na maraming doktor na gustong operahan ka, i-laser ka, mapalitan ng salita ng Diyos. Kasi siyempre, pag nagpapacheck up, sabi ng doktor sa mata, dapat i-laser ka, kasi may glaucoma ka, may katarata ka, tapos dapat tanggalin yung kamay mo kasi may diabetes ka, yung paa ka, pati paa mo. So, yung sakit mo, i-echo nila. Yung procedure ng pero i-explain nila. Ang daming testing. So, yung mind mo, masyadong natuon dun. So, para mapalitan yan, ang ideklara mo ngayon, sinabi ng dakilang manggagamot. Kasi dalawa yung nagsasalita. Ito yung mga doktor, limitado. Si Jesus na doktor ng dakilang manggagamot na nagpagaling ng karamdaman mo, nagsasalita rin. So yung salita nila, nagdadala ng takot sa iyo yun, depression, pag-aalala. Pero yung salita ng dakilang manggagamot, ito pakinggan mo. Kasi kung ito pakinggan mo, walang mangyayari sa iyo. Ito yung pakinggan mo, yung sinabi ng dakilang manggagamot na lahat ng karamdaman mo, lahat ng sakit mo, pinagaling niya na, hindi papagalingin palang pinagaling niya na. Hindi kukunin palang kinuha niya na. Yung mga doktor, pag-aaralan yung kaso mo, maraming pag-aaral, kadalasan hindi nagtatagumpay. Si Kristo, hindi ka pag-aaralan, i-direct yung kagalingan mo. At hindi mo na kinakailangan magantay pa ng 3 araw, 5 araw, 1 linggo for appointment. Sa akin po kayo tumingin. Ang gawin mo, huwag ka na makipag-appointment pa matagal yan. 3 araw, 1 linggo, 1 buwan. Kay Kristo, walang appointment. Araw-araw, oras-oras, mayat maya. Kahit wala kang pambayad, wala kang pipirmahan. Amen? Listen carefully, please. Listen. Inuulit ko po, pakinggan niyo po ito ng paulit-ulit para hindi niyo po siya makalimutan. Pag pinag-usapan po natin yung kagalingan po ninyo, o nating lahat, siya po hindi isang bagay na gagawin pa lang, siya po ay tapos na, nangyari na. In English, your healing to your sicknesses and diseases, whatever it is not about to be done. It is done. Siya po ay hindi isang bagay na gagawin pa lang, siya po ay ginawa na, nangyari na, natapos na. Para po itong isang bahay na hindi po itatayo pa lang, nakatayo na yung bahay, papasok ka na lang, titira ka na lang. Your healing is an established fact. Now, what is a fact? F-A-C-T. A fact is a thing that is known or proved to be true or real. That is a fact. A thing that is known or proved to be true or real. Yung kagalingan niya po, totoo yun eh. Hindi po kwento si Jesus po yung nasugatan, siya po yung nasugatan. Hindi po kwento na si Jesus po yung namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at nabuhay na maguli pagkalipas sa 3 araw. Yung po'y katotohanan.
Hindi po kwento na siya po ay kanilang pinahirapan, binugbog, sinaktan. Yun po'y nangyari talaga. At ang dahilan kung bakit po siya pumayag, alang-alang sa inyo. Ang dahilan kung bakit siya pumayag na mahirapan, masaktan, masugatan at mamatay, dahil sa inyo. Ganyan niya kayo kamahal. Na ano pat yung hirap na para sa inyo, yung parusa, yung sumpa, bunga ng kasalanan, ay kinuha niya lahat. Kaya nga, isa lang ang Savior sa buong mundo at habang panahon, hindi siya a Savior or to be a Savior, He is the Savior. At ang pangalan niya po ay hindi Jesus na Nazareno, ang pangalan niya po ay Jesus Christ, the Son of the Living God. Hindi siya rebulto, hindi siya bakal, hindi siya papel, hindi siya kaw, hindi siya tanso. Siya po ay persona nakatira sa inyo. Hallelujah! Gustong mahayag sa pamamagitan ninyo. Nga ba ako'y nagsasalita, kayo pong lahat na may karamdaman, kanina pa ako nagsasabi, ay pinagaling niya na. Hindi lang kayo pinagaling niya, kundi lahat na may karamdaman sa Pilipinas at buong mundo. Haba ako'y nagsasalita, kanina pa lahat po'y pinagaling niya na. Sapagkat mahigit 2,000 taon na nakakalipas, yung atin pong kasalanan, karamdaman ay binayaran niya na sa kanyang mga sugat. Lahat ng karamdaman natin ay magaling na. Your healing is an established fact. A thing that is known or proved to be true or real. Oh, I love that. Fact. Something that actually exists. A reality. Hallelujah. Fact. A truth known by actual experience. Wala akong kausap dito. Sa Tagalog, isang bagay na napatotohanang totoo. Isang bagay na napatotohanan siya po'y nangyari taganap. Isang bagay na patotohanan, bunga ng karanasan. Naranasan po ng Panginoong Jesucristo po ang masugatan upang yung kagalingan ay maging karanasan natin. Hindi po kwento na siya po'y binugbog, siya po'y binugbog upang yung bugbog nating katawan ay lumusog. Hindi po kwentong siya po'y sinaktan upang lahat ng sakit sa katawan natin, mata, ulo, tenga ay mawala lahat. Hallelujah! Hindi tumagas ang dugo niya na isang kwento lang. No, ang dugo niya ay tumagas para bayaran yung kasalanan natin. Hallelujah! At hindi po istoryang siya po'y namatay at nabuhay na maguli mula sa mga patay. Siya po'y nabuhay upang lahat ng patay sa ating buhay at kasalanan, kinabukasan ay mawala at mapalitan po ng buhay ng Diyos. Paniwalaan po natin ng buong puso na tapos na yung kagalingan natin sa sugat ng Panginoon, tayo magaling na. Kaya ang ating ikumpisal, pagising sa umaga, salamat Panginoon, kinuha mo na yung glaucoma ko, kinuha mo na yung katarata ko, kinuha mo na yung sakit ng ulo ko, kinuha mo na yung sakit ng dibdib ko, baga bituka, kinuha mo na yung lupus ko, kinuha mo na yung goiter ko, kinuha mo na yung problema ko sa diabetes, insomnia, myoma, blood sugar na mataas, kinuha mo na yung hirap na dinadalan ko. Salamat Panginoon, ako po'y magaling na. At pag dumating ang diablo, sasabihin, hindi ka pa magaling. Ituturo niya yung katawan mo. Sabihin niya, malabo pa mata mo. Sabihin mo, sinungaling ka Satanas. Wala akong panong makinig sa'yo. Ako yung magaling na. Salamat, Panginoon. I'm glaucoma free, katarata free, failing eye free, blindness free. I'm heart problem free. I'm lupus free. Ano ba yung karamdaman mo? Sabihin mo, wala na, magaling na ako. Umaga, tanghali, hapong gabi, gawin mo siyang medicine. Inumin mo siya, ideklara mo, sabihin mo. At kung sinasabi mo, yun ang mangyayari sa sapagkat yun ay nangyari talaga. It is a fact. Your healing is an established fact. At pag tinanong ko lang asawa mo, anak, magulang kapatid na alam yung kaso mo,
Huwag kang magpakita riyan na lulugo-lugo ka. Katahanap ka pa ng comfort na nung natanong ka, hindi, konti na lang nararamdaman ko. No! Ano po nararamdaman mo? Sabi mo sa asawa mo, lalaki, magaling na ako, pinagaling na ako ng Panginoon. Kaya mukhang hindi pa maliwanag yung paningin mo, huwag kang magbago ng confession. At sabi mo, pinagaling na ng Panginoon, wala na yung glaucoma ko, wala na yung katarata ko, wala na yung astigmatism ko, wala na yung salot sa katawan ko, kinuha na ng Panginoon. Huwag kang maghanap ng comfort sa pamilya mo, even though hindi masama. Why? God, Christ has already comforted you. He heals you. Minsan kasi nangyari, pag dumating mga kamag-anak natin, ang sawa-anak, tinanong tayong, alam yung kaso natin eh. Naglalambing tayo kahit magaling na tayo. Oo nga, kunti na lang nararamdaman ko. No! Nung pinagaling ka lang, hindi ka lahat, hindi 3/4, buo kanyang pinagaling. Ano nangyari kasi pag dumating mga asawa natin eh, sinilip tayo at kinumusta tayo. Eh, nagbabago tayong confession, naglalambing tayo sa wala. Kumusta ka na? Okay naman. Mukhang magaling na. Anong mukha? Magaling ka na! Yung pagpapagaling ni Kristo sa iyo, hindi baka sakali o susubukan, siya'y namatay, nasugatan, nabuhay para sa iyo. At pagpatuloy mo dinitila rin kagalingan mo, huwag kang magulat, yung mata mo'y biglang bubukas. Yung bukol mo biglang mawawala. Ano po sabi po ng Proverbs 23 verse 7 sa English? Sa King James Version, ang sabi po ron, what a man thinks in his heart, so is he. What a man thinks in his heart, so is he. Kung ano daw po yung akala ng puso mo, yung ka. Kung ang akala ng puso mo'y magaling ka na, kaya may nararamdam ka pa, yung ka. Kung yung akala ng puso mo, malinaw na mata mo kahit medyo malabo pa, yung ka. Kung ang akala ng puso mo, ay magaling na yung mga rayuma mo, yung mga kirot na mga laman mo, ugat mo, buto mo, ng ulo mo, eh wala na, yung ka. Ang kagalingan, mga minamahal, ay nagsisimula sa puso. Kaya pag yung puso mo ay naniwala sa sugat ng Panginoon, magaling ka na, and then tapos na yung problema mo. Dahil kung ano yung pinapaniwalaan ng puso mo, yun ang mangyari sa katawan mo. Ugat, buto, dugo, laman, lahat ng bahagi ng katawan mo ay apektado. Tingnan niyo po si Tatay Apostol, makinig po kayong maigi. Pag sinasabi mo ang kagalingan mo, yung katawan mo ay hindi lang lumalakas, lahat ng immune system mo ay lumulusog. Halimbawa, sinabi ng doktor sa mata na yung ugat ng mga mata mo ay mahina. At siyang dahilan kung bakit lumalabo ang mata mo. So anong dapat mong gawin ngayon? Ideklara, Lord, salamat po. Kinuha mo na yung glaucoma ko, yung katarata ko, at yung ugat ng mga mata ko, pinatibay mo, pinagaling mo na. At habang ginagawa mo yung confession na yan, yung ugat ng mga mata mo, ibinubuhay ng Panginoon, pinapatatag niya, pinatitibay niya. Huwag kang sumang-ayon doon sa sinabi ng doktor sa mga mata. Ang sayo ngayon, ano mo yung sinabi ni Jesus na sa mga sugat niya magaling ka na. Lord, salamat po. Hindi lamang yung mga ugat ng mga mata ko, buhay na buhay. Kundi yung retina ko, yung cornea ko, yung pupil ko, buong buo. At hanggang mag-rapture yung mga mata ko, maliwanag na maliwanag. At kahit na yung mga mata mo ay talagang mahinang ugat, sa kakakompes mo, yung mga ugat mo ay nabubuhay, sapagkat ang salita mo ay bumubuhay. Nang lusog ng katawan mo at ng immune system mo. Nakuwento ko na po ito nung ulitin ko lang. Meron po tayo isang kongregasyon. Lagi niyang sinasabi, may sakit ako sa abdo. Pakiramdam ko yung abdo ko tuyo na. Parang wala na akong abdo. Siya yung po kinukompes niya. Siyempre, kahit anong prayer mo sa kanya, hindi po tatalab yun. Kahit lahat ng power nasa akin, hindi siya mag-workout. Kasi, naka-computer na po sa kanyang
tuyo na yung abdo niya eh. Yun ang kinukumpes niya na kinukumpes. So what you say is what you get. Kung ano sinabi niya, yun ang nangyari. Siya po inopera. At hindi po tayo nagtaka nung siya po ina-opera yung abdo niya tuyong-tuyo. Yun ang kinukumpes niya eh. Pero ang totoo, kung kinakausap mo yung abdo mo, sinasabi mong buhay ka, malusog ka, kituyo po yan at patayan, mabubuhay yan. Amen! Kaya lagi ko sinasabi noon pa magsalita tayong tama. At pag nagsalita tayo ng tama, hindi yung para nagbibiro ka lang. At kailangan mo lang sabihin kasi dapat sabihin, no. Pag nagsalita ka, sabihin mo siya na puno ng pananampalataya. Nang ibig sabihin, yung sinasabi mo ay pinapaniwalaan mong totoo. Na hindi ka nagsasalita lang kasi kailangan mo magsalita, no. Kundi naniniwala kayo, sinasabi mo ay totoo at yun yung nangyayari sa'yo at yun ang mangyayari sa'yo. Amen? Oh, may edad ka na, sabihin ng diablo, may rayuma ka. Sabihin ng diablo, may rayuma ka. May edad ka na. Kailangan, lagi ka magbabad ng mainit na tubig dyan. Kasi may edad ka na, yung mga ugat mo, nalalamigan yan, umaakit yan dyan sa mga buto mo. So, sumasang-ayon ka naman doon. Dami ka ng hilot-hilot. Marami mga lotion-lotion. May mga hard massage pa yan, may medium, may mild, may severe. So, ang dami pong alam niyo, ibig ko sabihin tayong proseso. Bakit di mo kausapin yung ugat mo, yung buto mo, yung laman mo, sabihin mo sa kanya, hoy, huwag kang umartir yan, magaling ka na ha. Pinagaling ka na ng Panginoon. Hindi ka pwedeng tabla ng rayuma, kinuha na ni Kristo yung rayuma mo. Yung mga ugat mo, malakas siya, matatag ang buhay yan. Naintindihan niyo po ako. Naunawaan po niyo. Kasama sa pinagaling yan eh. Ideklara mo na kasama yan. Are you with me? Nakatira po kami noon sa Marikina City sa Cinco Hermanos. So bigla po nagkabukol po yung kamay ko. Minsan may mga kaso sa buhay natin, hindi natin maipaliwanag kung bakit nagkaganon. Pero minsan kahit hindi natin maipaliwanag, no need na para alamin mo pa history. Kasi pasyon, ang importante yung pagkasalukuyan, alam mo, na magaling ka na. So ginawa ko po, biglang tumubo yung bukol eh. Inuusap ko, sabi ko, ikaw, lumabas ka para mamatay at para matunaw. Kasi kung hindi ka lalabas, hindi ka matutunaw. Nausap ko po siya. At yung kinausap ko, kinabukasan, tininan ko lumalaki. Nausap ko siya uli. Sabi ko, kang umartir yan, patay ka na. Hindi ako tinatabla ng mga bukol-bukol na yan. Hindi ka pa lumilitaw, binayaran ka na ni Kristo, pinagaling niya na ako. So, sumunod na araw, tinitigan ko na naman siya. Lumalaki, kumikirot. Hindi ko po pinakikiramdaman yung kirot, yung paglaki. Wala ka na, patay ka na. Sinungaling ka, wag mo kong dayain. Ang word ko, di nagbabago yan, patay ka na. Apat na araw, yun pa rin po siya. Ikalima, yun pa rin po siya. Lumalaki, kumikirot. Hindi ako nagbabago ng confession. Patay ka na. Hindi ka po pwedeng mabuhay. Pinagaling na ako ng Panginoon, sinungaling ka. Lumabas ka para mamatay. Ikanim na araw, lalong sumasakit. Hindi ako nagbabago ng confession. Yun pa rin. Patay ka na, wala ka na. Kapitong araw, tinitigan ko, wala na. Ayun ang pumalakpak mga tao rito. Nakasahan nyo yung palakpak. Yun po ang sinasabi po nating unshakable faith. Doon kasi tayo nagkakaproblema eh. Pag hindi mo nakita nag-manifest, ito na yung diablo. Hala, labo pa mata mo, mahina na yung mga ugat ng mga mata mo. Sabi mo naman, oo nga eh, tama yung doktor. No. Mali ang doktor, si Jesus yun, tama. At kahit pa sabihin natin tama yung x-ray, hindi ka sumasang-ayon doon kasi negative yun eh. Ang sang-ayunan mo yung sinabi ng Panginoon sa mga sugat niya, magaling ka na. Ganito natin ito ilagay. Pipili ka. Sino pipiliin mo? Politiko ba o si Kristo? Dapat si Kristo.
Sino pipiliin mo? Doktor ba o si Kristo? Dapat si Kristo. Amen? Kung sinasabi ng marami, may mga walang bakuna, ano yan, carrier ng COVID yan. Hindi naman totoo yun eh. May mga bakuna rin, nagkaka-COVID eh. Amen? Version lang nila yun. Tayo, pag narinig natin yun, hindi totoo lahat yan. Bukos hindi kami tinatabla ng COVID, ito totoo. We are carrying the fullness of God's glory that will destroy COVID-19. You see that? Hindi tayo sumasang-ayon dyan. Naintindihan niyo po ako. Totoo man po yung sinasabi nila, negative yun. Hindi pa nga ako sa buhay natin, hindi tayo sumasang-ayon doon. Nagpapacheck up ka dyan, sabi ng doktor, yung ugat ng mata mo, mahina na yan. Ano na yan, wala nang pag-asa yan. Yung iba sa atin, nagdadrama. Dok, totoo ba, Dok? Wala ka lang sa pelikula, maarte ka. Sigurado ka ba sa x-ray, Dok? Totoo man sinasabi yun, hindi. Sa puso't isip mo yung ugat ko matatag, sinungaling yan, hindi totoo yan. Hindi ka sumasang-ayon doon, si Kristo yung nagsabing totoo, magaling ako. At kahit totoo yung x-ray niya, mababago yan. Sapagkat yung x-ray niya nagkakamali yung nangyari sa krus. Tapos na, perfecto, hindi pwedeng magbago. We must do something to counter fear. Kasi tuturuan ka ni Satan mag-alala, matakot. Tuturuan ka niyang mag-alinlangan. Yun lang po ang trabaho niya. Kailangan i-counter mo siya. Kaya tinuturuan ko po kayo ng detalyado. Simple. Wala nang paikot-ikot pa. Direct to the point. Dahil kalusugan po ninyo nakasalalay rito. And always remember, what you say is what you get. According to your faith, you will receive. At kailangan tanggapin natin ang katotohanan ng ibang sinasabi ng mga doktor sa sinasabi ng salita ng Diyos. Magkaiba po siya. Sa kanila may sakit ka, kay Kristo pinagaling ka na. Sa kanila may glaucoma ka, malabo mata mo, may katarata ka. Kay Kristo, kinuha niya na glaucoma mo, katarata mo, sa mga sugat niya magaling na. At ito pa po, ika-apat na pwede niyong gawin. Hindi ba pagka mayroon kang dinaramdam, maraming pinapainom yung doktor na gamot sa'yo? Ano po ang pinakamaganda? Gusto mo uminom ng gamot? Yung Word of God, medicine yan. Basahin mo, ikumpisal mo, kainin ang kaluluwa mo. God's Word is your medicine. Ideklara mo, kantahin mo, pwede mo rin gawin. Pag ito na yung negative, anuhan ka ni Satan. May glaucoma ka, papunta ka ng salamin, kausapin mo yung mata mo, gaganda ng mga mata mo, yung mga ugat ng mga mata mo, perfect yan. Buhay na buhay, yung cornea mo, retina, kausapin mo yung faith mo, tataas, kanta ka. By His wounds, I am healed. Lahat ng paraan gawin mo upang yung faith mo tumaas. Saksak mo yung teaching ni tatay. Pakinggan mo uli. Yung mga turong ganito, panoorin mo sa TV, pakinggan mo sa Facebook. I-save mo, amen? Makatulugan mo na lang yan. At saka ka magbago ng pakikinggan pag yung problema mo tapos na. Yung problema ng worry, fear, at unbelief. At kung ikaw naman ay magpapapray, ang sasabihin mo, ako'y magaling na yung glaucoma ko, pinagaling na, ako'y nagpapapray, hindi dahil may glaucoma pa ako. Gusto ko na sumang-ayon ka na ako'y glaucoma free, katarata free, wala na akong hika, high blood, magaling na ako. So, umagri ka lang, magpatong ka ng kamay, and that's it. Selyadong-selyado ito. Yun po ang tama. Hindi yung, papray ka rito, may glaucoma ako, papray ka na naman, may katarata ako, papray ka na naman, may hika ako. Hindi mo ubos yung hika mo kasi kahit kanino sinasabi mo may hika ka. Dahil yung mga kababayan natin, hindi sila nagsasawa sa COVID. Sa kakabalita nila ng COVID, lagi na lang sila may COVID. You must counter the works of the devil. Wala sakit ulo ko, may anxiety kasi ko. No!
I-rebuke mo yung sakit ng ulo na yan. Siyasatin mo puso mo, mag-repent ka. Yung mga anxiety na yung pag-aalala, unbelief yan, bagsak na prayer life, ang reason yan. Puyat na wala sa lugar at marami pa kadahilan. Pagka nag-repent ka at ginamit mo authority mo, tapos yung anxiety mo. Then nakakain ka dyan ng labag doon sa chemistry ng katawan mo, na allergy ka. Anong gagawin mo ngayon? Andiyan ba yung yung antihistamine? O kasi nakakain ako allergy ko, nag-react. O, hindi kiniklaim mo may allergy ka. Iklaim mo, patay na allergy mo sa sugat ng Panginoon, magaling ka na. Even Apostle Paul, alam niya sinasabi ko. Kaya sa kanya bumagsak kay Revelation, the just shall live by faith. Ang mga anak ng Lord dapat mabuhay sa pananampalataya. Kahit wala kang karamdaman, blessed na blessed ka, dapat mabuhay ka sa faith. Para pag dumating ang isang sitwasyong hindi mo in-expect, hindi siya aapekto sa iyo kasi nasa faith ka. Kaya hindi ka nabubuhay sa faith kasi may problema ka o may karamdaman ka o may negative report ng doktor. No. Nabubuhay ka sa pananampalataya sapagkat ikaw ay nagpasyang maging matagumpay sa lahat ng bagay sa bawat panahon, henerasyon, sitwasyon at anumang gawa ng diablo at mga demonyo sa impyerno. At bahagi ng ating pananampalataya pagtingin sa Diyos, pagsasalita ng sinabi ng Diyos. Ganito natin to ilagay. Ano pong sabi ng Panginoon sa senturyon, pupunta ako ng bahay mo, papagalingin ko, alipin mo. Matthew 8, 5-13. Ang sabi ng senturyon, Panginoon, huwag ka nang pumunta sa bahay ko. Kasi hindi ako karapat dapat dalawin mo. Ganito na lang gawin mo, Panginoong Hesus. Speak the word. Sabihin mo na lang yung salita. Gagaling alipin ko. Ito po, revelation. I-simplify ko lang ha. Ang trabaho ng Panginoon magsalita. Ang trabaho natin maniwala ang sinasabi niya totoo. At nagsalita na ang Panginoon, hindi pa tayo nagkakasakit. Sa pamamagitan ng salita niya sa bibig ng propetang si Isaiah, sa mga sugat ni Jesus, lahat ng karamdaman natin ay magaling na. Dapat nating paniwalaan na yan. 1 Peter 2:24. By His wounds you were healed. Ang ibig sabihin, sa mata ng Diyos, once and for all, nung si Kristo po ay masugatan sa krus ng Kalbaryo, mamatay at mabuhay na maguli, once and for all, yung ating kagalingan ay tapos na. Hindi na siya dapat ulitin pa ng Panginoon. Minsan niya lang ginawa, kaya ang sabi niya, it is finished. Anong sabi na sa senturyon? Alinsunod sa iyong pananampalataya, maganap ito sa iyo. Nasusulat, magaling na tayo sa sugat ng Lord. Nagsalita na po siya. Paniwalaan natin na yan. Ano po ba mas magandang sabihin? Magaling ka na o may sakit ka pa? Ano ba mas tamang sabihin? Bless ka o hindi ka bless? Ano ba mas tamang sabihin? Meron ka o wala ka? Sabihin ninyo. Amen. Ikatatlo, claim your healing. Yung ikalawa, maniwala ka na sa sugatan Lord, magaling ka na. Ikatatlo, tanggapin mo na yung kagalingan mo, i-claim mo na siya. Iyon na yun eh. Ito yung healing natin. Kinilaim na natin. Kinilaim ni tatay yung healing. Kayong lahat. Kahit siya ka pumunta, dala mo na to. Iyon na to eh. Wala akong kausap dito. Kinilaim mo na to. Saan ka ba nakatira? Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Cavite, Batangas, Cagayan Valley, Mindanao, Bisaya. Nag-a-abroad ka. Kahit siya ka pumunta. Kinilaim mo na, iyon na to. Sabi ko, dala mo na to. Gising ka? Nag-iisa ka? Kinilaim mo na eh. Iyon na to, kinilaim mo na eh. Sabi ko, kahit siya ka pumunta, gising ka, nag-iisa ka? Dala mo na siya, kinilaim mo. Pagkatapos natulog ka, kinilaim mo na eh. Iyon na to. Kahit tulog ka, kinilaim mo na eh. Ako po ba may kausap dito?
Namamalengke ka, dala mo yung kinilay mo eh. Kahit saan ka pumunta, dala mo na yan eh. Ay kung ano yung dala mo, iyon na yun. Wala akong kausap dito. Hindi ka lang naniniwalang sa sugat ng Panginoon, magaling ka na, kundi yung pinaniniwalaan mo, inangkin mo. Sabi ng Diablo, hindi pa ba sapat yung naniniwala kang magaling ka na sa sugat ni Kristo? Ba't kinakailangan angkinin mo pa? Akin to eh. Lakasan niyo yung palakpak, magaling na po kayo. Isigaw niyo po yung kagalingan niyo. May bukol ka sa lalamunan, ikilay mo yung kagalingan. Huwag maniwala sa Diablo. Sabihin ng Diablo, hindi, okay na yun, naniwala ka, magaling ka na sa sugat ni Kristo. Hindi. Akin to eh. Kiniklaim ko to, akin to. Kasi, kung naniniwala ka lang, na sa sugat niya magaling ka na, iniiwan mo naman yan, hindi mo padala yan. Yung naniniwala, akin to eh. Again, nag-iisa ka, gising ka, ano man ginagawa mo, dala-dala mo na yung kinilay mo, iyon na yan eh. Natulog ka, dala-dala mo na yung kinilay mo habang natutulog ka, iyon na yan eh. Kinilay mo na yan eh. Nagising ka, ganun pa rin yun. Nagtrabaho ka, nagnegosyo ka, may kausap po ba ako rito? Kaya kung inangkin mo na yan, iyon na yan. May tatay, hindi na ba mananakaw ni Satanas yan? Bakit may bala ka bang ipanakaw pa? Iyon na nga eh. Hindi naman niya makukuha yung malibang ibigay mo. At in case na magpupubili si Satanas, anong mangyari ngayon? Ito na ang Panginoong Isus. Oy, Satanas, bakit mo kinuha yung hindi iyo? Saan ako yan? Kanya na yan eh. Iwanan mo siya. Karapatan niyang kunin yung kanya eh. At wala kang magagawa para pigilin siya kasi yung pag-angkin niya legal. Legal yung pag-angkin mo eh. Sabi ko, legal. Binigay siya ni Jesus yan, legal yan. Malulungkot pa nga ang Panginoon pag hindi mo inaangkin yung iyo eh. Ika-apat, praise God for your healing. Yan ang pinakamagandang gawin. Naniniwala ka, magaling ka na, magpasalamat ka sa Diyos. Ano ba ang pinakamagandang gawin pag nakatanggap ka ng regalo mula sa Diyos? Hindi magpasalamat. Amen. Amen. Nakatanggap ka ng answers prayer. Salamat. Di ba nagpapasalamat tayo? Minsan sabi ng mga kapatid nyo, mga anak ni tatay, tatay, nanay, salamat po sa panalangin nyo, magaling na po ako. Ganun siya kasimple. Magpasalamat tayo. Na kami naman, pag binibless nyo, salamat po sa lahat na nagpapala sa amin, salamat sa lahat na nagpipray sa amin, papasalamat tayo. Amen? Kasi nakatanggap tayo eh. Kaya kung naniniwala ka, nakatanggap ka ng kagalingan, magpasalamat ka. Nagpuri ka sa Diyos. Ano po sabi ng Psalm 103 verse 1 to 5? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Bakit daw po dapat magpasalamat yung ating mga kaluluwa sa Diyos? At lahat po ng laman ng ating pong katawan? Ano ba yung laman ng katawan natin? Atay, lapay, abdo, baga, bituka, pantog. Ano po laman ng katawan natin? Retina, ugat ng mga mata, cornea, pupil, fluid, utak, earwax, eardrum, buto. Amen. Tissue, dugo, ugat.
So lahat ng laman ng katawan natin, pati ng ating kaluluwa, magpasalamat daw sa Diyos. Bakit daw dapat magpasalamat yung kaluluwa natin at lahat po ng laman ng katawan natin? Kasi yun daw pong ating mga kasalanan pinatawad niya at lahat ng sakit natin pinagaling niya. At yung atin daw pong buhay, niligtas niya mula sa kapahamakan at tayo raw po'y kanyang kinoronahan ng kanyang kahabagan at kaawaan at binusog daw po niya ating mga bibig na magagandang bagay at yung ating lakas binago niya kagaya ng lakas ng kabataan. Question. Ito po ba'y gagawin pa lang ni Jesus o nangyari na? Nangyari na. Dapat ini-enjoy na natin to. Kasi nangyari na eh. Kinilim na natin. Araw-araw, available sa atin to. Kaya kung tayo naniniwalang ito yung nangyari na, tinanggap na natin, hindi magpasalamat tayo sa Kanya. Isa pa pong reason kung bakit po niya tayo pinapagaling at nililigtas, according to Psalm 107 verse 15 and verse 21 ay ito. And I quote, "Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men." To sum up, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa Kanya pong kabutihan sa atin, sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang kagandahang loob. Paano niya pinakita sa atin ang Kanyang pagmamahal at kagandahang loob? Niligtas niya po tayo sa kamatayan. Pinagaling niya lahat ng ating sakit at karamdaman. Pinagpala niya mga buhay natin. Wala akong kausap dito. Binago niya po tayo. Yung ating kalungkutan, pinalitan niya ng kasiyahan. Yung ating kapanglawan, pinalitan niya ng kagalakan. Amen. Are you with me? Meron po isang man of God, 93 years old po siya nang mamatay. Sabi niya, nang siya po na-interview, 1993 po siya namatay. At the age of 93. Nung siya po na-interview, ang sabi niya, 66 years na ako nagmi-minister sa Lord, 66 years. Kahit minsan, sa loob ng 66 years, hindi ako nagkasakit o inubo o nilagnat. At nung siya tinanong ano po ang sikreto niya, yung sinishare ko sa inyong lahat. Nagpapasalamat siya sa Diyos na itong mga benefit na ito ay daladala niya. Ini-enjoy niya, kinukumpes niya, nilakaran niya. So, anong pagkakaiba niya sa atin? Wala. I-enjoy po natin yung tapos na. Ang sabi ko, i-enjoy natin yung tapos na. Tatay, hindi ko nararamdaman eh. Hindi ko nararamdaman. Yung sinasabi mo, hindi mo kailangang pakiramdaman, ipagpasalamat mo siya, huwag mong pakiramdaman. Dahil yung ginawa ni Kristo sa cross ay hindi bunga ng nararamdaman mo, bunga ng pag-ibig niya sa iyo. Upang lahat ng nararamdaman mong pangit ay mapalitan ng maganda. Dahil yung pakiramdam po natin nagbabago. Pero yung naganap sa cross, hindi nagbabago. Are you with me? Yung isa naman tinanong, 87 years old siya, sabi ng doktor, ang siglag-sigla ng puso mo, wala akong makitang sakit sa'yo, 87 po siya. Alam niyo ang sagot niya, I refuse to be sad. I refuse to be sick. Decision yan eh. Hindi naman, ibig sabihin, tinatanggihan mo maging malungkot o magkasakit, hindi ka nakakaramdam ng kirot. O hindi ka po pwedeng hindi makaramdam ng lungkot. Hanggang nandiyan yung diablo, papalungkotin ka. Hanggang nandito ka sa lupa, sa ayaw mo sa gusto, may mga pagkakataong pag nagutom ka, masakit yan tiyan mo. Pag sumobra ka ng kain, masakit din yung tiyan mo. Hindi pa lagi maganda pakiramdam mo. Pero kaya ano pa yung pakiramdam mo, you must decide na wag malungkot at magpasya ka na manatiling malusog. Decision yan. Sa pamamagitan ng paniniwala na hindi nagbabago, alam mo, ang pakiramdam mo yung naganap sa cross ay finish na at hindi pwedeng baguhin.
Kaya ibase mo yung iyong pananampalataya sa naganap sa krus, hindi sa nararamdaman mo. Kasi pakiramdam mo madaya. Yung naganap sa krus, katotohanan. Amen? Are you still there? And lastly, begin to live a life of obedience to His commands. Magsimula na po tayong mabuhay sa pagsunod sa mga utos niya. Ano po ang dahilan kung bakit po nagkasakit ang mga tao? Kasalanan. Kasalanan ng ano? Pagsuway. Isa pong meaning ng sin is breaking the laws of God. Isang meaning ng sin is disobedience to God's command. Pagsuway. At yun ang sabi ng Lord doon sa lumpo for 38 years in John 5:14. Sabi niya, magaling ka na. Huwag ka na magkasalang muli. So, ang ibig sabihin ng Lord, kasi magaling ka na, mabuhay ka na sa pagsunod ngayon. Para huwag ka na magkasakit. Are you with me? Sabi ng Lord sa lumpo for 38 years na magaling na. Magaling ka na. Huwag ka na magkasala pang muli. So, ang ibig sabihin ng Lord, yung dahilan kung ba't ka nagkasakit, kung ano mang kasalanan nyo, huwag mo nang balikan. Para manatili kang malusog. Huwag ka nang sumuway. Ang ibig sabihin, kung dati, naghinanakit ka, ayan, nagkasakit ka sa puso, lumabo mata mo, sumakit ulo mo, naawa ka sa sarili mo, ayaw mo magpatawad kasi naloko ka ng tao. So, na nagsisi ka, magaling ka na, ang ibig sabihin, sa susunod, pag gusto ng diablo maghinanakit ka uli sa mama ang loob, huwag ka nang pumayag. At dahil hindi ka na pumapayag, hindi ka na magkakasakit. Halimbawa, tatay, paano yun? Meron pa rin taong nanluloko sa akin. Hindi ko naman naiwasan, naloko pa rin ako. Kung naloko ka, ang iwasan mo, yung magtampo uli. Huwag ka na magtampo. Magpatawad ka. Amen. Naakusahan ka lang hindi tama. Noon, nagagalit ka, nakakasakit ka. Ngayon, kahit naakusahan ka lang hindi tama, huwag ka lang magalit para hindi ka na magkasakit. So, ibig sabihin, yung nagiging daan ng kasalanan mo para ka magkasakit, huwag mo nang gawin. At para huwag mong gawin, sumunod ka na sa Diyos. Amen. Napakinggan niyo po kung maigi, ha? Ito po yung pinakamagandang istorya nito. Nasabi ko na ito kanina, ulitin ko uli. Dito na po tayo magtatapos. Kawikaan 4:20 hanggang 22. Babasahin ko po sa English. Proverbs 4:20-22. My son, give attention to my words. Plural, ha? Words. Hindi po isang salita lang ng Diyos, yung mga salita niya. Halimbawa, yung nasa frame, mga salita niya yan eh. Yan. Yan ang ibig sabihin. Yung nasa Bible, mga salita niya yan. Incline your ear to my sayings. Yan, plural na naman, sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them and health to all their flesh. Sa Tagalog, tayo raw pong mga anak ng Diyos ay magbigay ng panahon sa kanyang salita. Sabihin, panahon na makinig lang matama. Na wala kang gagawin, makinig lang ng matama sa salita ng Diyos. Hindi kasi applicable. Sa akin po kayo tumingin. Hindi kasi applicable po yung nanonood ka ng oras ng himala tapos may cellphone kang hawak, nagte-text ka. Hindi nagwo-workout yun. Nagme-message ka. Pag sinabi makinig ka ng salita ng Diyos, yung puso at isip mo nandoon sa salita ng Diyos, wala ka ibang ginagawa kundi makinig. Hindi po pwedeng nanonood ka ng oras ng himala ng turo ni tatay sa Facebook o sa YouTube tapos ang dami mong kinakausap. Ang dami mong ginagawa. Hindi nagwo-workout yun. At isang dahilan ito kung bakit maraming nakikinig, hindi napapagpala ng Diyos. Kasi yung puso at isip mo hati. Hindi mabuhay yung faith sa puso mo. Yung Word of God hindi maitanim sa puso mo.
Kasi yung puso mo nagwa-wander, hindi nakakonsentrate sa Diyos. Kagaya ni Martha, yun. Daming ginagawa, hilo. Si Mary, mapayapa na nakikinig sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin. Magbigay ka ng atensyon sa Kanya, matama kang makinig. Yung puso't isip mo, ibigay mo ng buo sa pakikinig sa sinasabi niya. Huwag mo samahan ng ibang bagay. Kasi ang nangyari sa marami, palipasan mo lang ng oras yung Word of God eh. Marami kang ginagawang ibang bagay. Malungkot ang Diyos nun. Hindi sisibo lang faith sa puso mo. Hindi mag-workout ang power ng Diyos sa buhay mo. Ang salita ng Diyos, salita ng Diyos. Bigyan natin siya ng mataas na respeto at paggalang. Tayo po ang mapapagpala. Humahanap kayo ng oras ninyo na nasa kwarto kayo, nag-iisa nakikinig. Nagbabasa ng Bible. Binubulay-bulay yung mga teaching ni tatay na sinusulat ninyo. Pinagpipray, inuunawa. Isa lang yung concentration mo, yung makinig sa Diyos. Amen. Amen. Hindi yung nakikinig ka ng television, nagluluto ka. Nagsasalita ang Lord sa bibig ni tatay, yung sarap-sarap ng luto ko. Pwede bukas yung TV. Hindi nagwo-workout yun. Amen. So, pwede ka namang nagluluto, pero yung puso't isip mo nandoon. Pero hindi ko sinasabi maging buhay mo yun. So, mabuti na yun kasi iba ginagawa mo. Pero mas maganda talaga, dapat matama ka lang nakikinig. Ito naman yung halimbawa lang na talagang kailangan. Pero kung hindi, dapat matama kang makinig. Amen. Nanonood kang TV, tapos may kausap pa sa telepono. Hindi nag-workout yun. Subukan nyo kayo, mga magulang. Kausap nyo yung mga anak nyo. Yung sabi nyo, anak, nakikinig ka ba? Opo, ma. Habang nagsasalita ka, may kausap lang ako. You see? Teacher kayo sa school. Nagtuturo ka. Tapos yung mga estudyante nagkukwentuhan. Tapos sabi mo, oy, mga bata, kayo ba yung nakikinig? Yes, ma'am. Habang nagtuturo yung teacher, sabi, yung dalawa nag-uusap. Nakita mo ba yung nasa Facebook ang ganda-ganda? Hindi matutuwa ang guro. How much more ang Diyos? Kailangan maging seryoso po tayo. Kaya sabi ng Bible sa Luke 8, verse 4 pababa, narinig ang word of God, hindi namunga. Kasi hindi na itanim sa puso. Kasi yung puso't isip hati. Pero doon sa nagbigay ng panahon, ng konsentrasyon, namunga siya ng 30, 60, tsaka 100-fold. Ako nang na-memorize ko yung Bible, wala akong kausap, si Jesus lang at tsaka yung Bible. Dalawa lang kami sa kwarto. Yun ang gusto ng Diyos. Magbigay ka ng panahon sa Kanya. Kayo lang dalawa. At pagkatapos nun, saka ka magluto. Saka ka maghugas ng kinainan. Saka ka maglinis ng bahay. Saka ka gumawa kung ano dapat mong gawin. Pero pagdating sa Lord, nakakonsentrate ka. Huwag mo siyang pagsabayin. Incline your ear to my sayings. Hindi ka na nagbibigay ng atensyon. Ayaw mong may mamiss yung tenga mo sa pakikinig. Ayaw mo. Kasi salita ng Diyos yan. Kapag pupunta tayo sa bahay, Lord, alisin muna lahat yan. Iwan na muna sa cross yung mga problema na yung mga usapin na yung matama tayong makinig. Upang yung faith, mabuhay sa puso natin, at pag lumabas yung faith, yung lahat ng naganap sa cross, atin na. Ikatatlo, do not let them depart from your eyes. Ang ibig sabihin, basahin mo. Ito yung Bible, basahin mo. Huwag mo raw ihiwalay sa mata mo. Pinakinggan mo, binabasa mo pa. Kaya marami tayong libro, basahin mo yan. Yung mga notes nyo, basahin mo. Araw-araw yan. Pag inatake ka ng Diablo, sinabi ng Diablo, hindi ka pa magaling sa glukoma mo at katarata mo. Basahin mo yung Bible sa mga sugat ng Panginoon, magaling na ako. Basahin mo.
Ito ang mong puso't isip mo sa salita ng Diyos. Sabi rito, huwag mong iwalay sa mata mo. Huwag mong alisin. Hello. Are you with me? Hindi po sapat magsulat kayo. Maganda yan. Pero ang purpose ng pagsusulat, para meron kayong ma-review, meron kayong mabasa. Kaya nga nililibro yung Revelation eh. Kasi hindi sapat na mapanoorin mo lang sa TV at pakikinggan mo sa audio. Dapat nababasa mo. Kagaya ng Bible. Eh kung di sinulat yung Bible, ano babasahin natin? Wala. Kung may audio man, hindi mo naman mamememorize lahat yan. Pero kung may Bible, mababasa mo siya. Ay kahit saan pwede mong bitbitin. Maliwanag po ba yun? Keep them in the midst of your heart. So pag tayo po yung nagbibigay ng atensyon sa kanyang mga salita, nakikinig tayo ng matama, binabasa natin ang kanyang mga pangako, yung kanyang mga kapahayagan, na itatanim to sa ating puso. Yan ang purpose nun eh. Na yung Word of God mailagay sa puso natin. Ano man pong buto, pag hindi mo tinatanim, hindi siya mamumunga. At bago mo itanim ang anumang buto, bungkalin mo muna yung lupa. Itanim mo siya ron. Para siguradong mamunga. Tapos tubigan mo, diligan mo. Amen. Paano mo siya didiligan? Concerning spiritual matter, prayer, fasting, worship. Pag nagbabasa ako ng Bible, hindi lang ako nagbabasa, pinapag-pray ko yung binabasa ko. Lord, ito pong katotohanan to gawin mong buhay ko. Kasabay ng pag-angging pananalangin, pasasalamat sa Diyos na nadiscover natin yung revelation. Ganun lang po siya kasimple. Ganun lang po kadali ang maging spiritual. Ang tinitinan ng Diyos, respeto, pagpapahalaga sa kanyang salita. Kasi nagpapahalaga sa salita niya, nagpapahalaga sa kanya. Now, tingnan niyo po ako. At ito po ang bunga. Pag tayo po nagbigay ng attention sa kanya, sa kanyang salita, mga salita, nakinig ng matama sa mga sinasabi niya, binasa natin ang mga salita niya, inulit natin bulay-bulayin, na ilagay ito sa puso natin, ito na po ang bunga. Ito raw po'y buhay sa atin at kalusugan sa ating atay, lapay, abdo, baga, bituka, kornea, retina, pupil, ugat, utak, earwax, eardrum, gilagid, gum, throat, buhok, kuko, lahat ng bahagi ng katawan natin ay lulusog. Amen. Pag nagpunta kayo ng doktor, chinek up kayo, bibigyan kayo ng mga gamot, antibiotic. Minsan, iinimin mo siya sa isang araw, 3 beses. Minsan, ang gamot ay iinimin mo, minsan 3, 9 beses kang iinom nun. Kung nagdadrap ka naman ng mga gamot sa mata, minsan may mga drop na 3 beses, minsan 5, depende sa kalagayan ng mata mo. Amen? Ang tawag doon, medicine. Ang Word of God, medicine. Pwede mong kainin mayat-maya. Pwede mong inumin mayat-maya. Pwede mong basahin mayat-maya. Pwede mong pakinggan mayat-maya. At ito, nabasa na natin. Ako, kinikilim ko ito, Lord, pangako mo po ito, lahat po ng aking katawan at katauhan ay malusog. At yung panalangin natin, nakadepende sa salita na nabasa natin na pangako ng Diyos. Ganun lang po kasimple. At huwag kang magtaka, nararamdaman mo lumalakas yung katawan mo. Hindi mo nakikita yung ugat mo, nararamdaman mo lumalakas, lumulusog. Dahil yun ang pangako ng Diyos. At yung dati mga sakit na iniinda mo, magugulat ka na lang biglang nawala. Kasi dumating na yung gamot ang salita ng Diyos. Akong kausap dito. Amen. Again, in Exodus 15:26, ang sabi niya, kung matama kayong makikinig sa tinig ko, gagawin niyo kung anong mabuti sa aking paningin. Magbibigay kayo ng panahon sa aking mga utos. And then, hindi kayo magkakasakit. So mga magulang, mga minamahal, magaling na po kayong lahat. Kanina pa haba kayo nagsasalita,
Pinagaling na po kayo ng Panginoon. Sabihin niyo po, Lord, salamat po ako'y magaling na. Sige po, banggitin niyo po kung ano po gumaling sa inyo. Banggitin ninyo, glaucoma ba yan, katarata, sakit sa buto, sa bato, high blood, mataas na blood sugar, diabetes. Banggitin niyo po kung ano pong gumaling sa inyo. Sige po. Pasalamat niyo po sa Diyos kung ano pong gumaling sa inyo. Sige po. Kanina pa po kayo magaling dahil sa mga sugat niya, kayo po yung magaling na. Magpasalamat na po kayo. Huwag kayong mabuhay sa pakiramdam ninyo, mabuhay kayo sa pasasalamat na hindi pa kayo nagkakasakit, pinagaling niya na po kayo. Naganap na pong himala sa inyong lahat. Magaling na po kayo. Ang kailangan na lang po ngayon, himingi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin. Upang yung kagalingan po yan ay magmanifest. Yun po ang unang kapahayagan. Ang paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan, ang susi upang tayo po'y gumaling. Kaya kung ano po yung kasalanan inyo pong nagawa na kayong nakakaalam, hingin niyo po ng tawad sa Ama. Sa ating Amang sumasalangit. Siya po ba inggit, sama ng loob, tampo, hinanakit, habag sa sarili, hindi pagpapatawad? Kayo po ba'y sumasamba sa Diyos-Diyosan? Nangangalo niya ba kayo? Nakikiapid? Naglanakaw na ikaw po tandog? Nangangako tayo sa Lord, hindi natin tinutupad? Alipin po ba tayo ng worldliness, ng compromise, ng fear of men, negative confession, worry, fear? Kayo po nakakaalam kung ano po kasalanan ninyo. Hingin niyo po ng tawad. Sige po. Huwag po kayong mahiya. Remember, ang naghahayag ng kasalanan tumatalikod dito ay pinapagaling ng Diyos. Pinapatawad ng Diyos. Nakakasumpong ng awa ng habag ng Diyos. Sige po. Nakita nyo, napakasimple po ng kagalingan, napakadali. Pinahirapan ng diablo ang buong mundo. Pati po ang church ay niloko niya. Nag-ubos po ng hindi mabilang na pera ang church sa buong mundo, sa ospital, sa gamot. Dapat nagamit sa ebanghelyo, sa kaharian ng Diyos. Pero purihin ng Diyos, malaya na po ang church. Alam na natin ang katotohanan. At di lang kayo magaling, magpapagaling kayo mga minamahal. Dahil ang gumamot sa inyo ay tumira sa inyo. Hallelujah. Sabihin niyo po ito ng malakas, ng buong puso, ng meron pong seriousness. Amang Diyos, eto po ako, nagbabalik loob sa iyo. Humingi po ng tawad sa mga kasalanang nagawa ko. Nahiya po ako sa iyo. Alam kong mali ang mga bagay na ito, pero ginagawa ko pa rin. Natawad po sa aking mga hinanakit, sama ng loob, habag sa sarili, takot, hindi pagpapatawad, inggit, pagsisinungaling, hindi pag-una sa iyo, hindi pagiging tapat sa pag-iikaput handog, hindi pagtupad sa mga pangako ko sa iyo. Sige po, kung ngayon po umiinom ng bawal na gamot, naninigarilyo, nagsusugal, nangangarilyo, nakikiapit, hingin niyo po ng tawad. Sige po, kung ngayon po nagpapagamot sa albularyo espiritista, hingin niyo po ng tawad. Kung kayo naman ay mga kabataan, ay involved po kayo sa fornication, hingin niyo po ng tawad, itakwil niyo po yung ganyang kasalanang napakapangit. Hindi po siya pag-ibig, siya po'y kalaswaan, kahalayan. Pita, na ang dulot po'y kapahamakan. O maaaring kayo may mga galit sa inyong mga magulang, dahil kayo po'y tinuturuan, pinapayon, pero ayaw niyong makinig, naghihinanakit kayo. Patawarin niyo po ang mga magulang niyo at mga sarili ninyo. O maaaring kayo po'y espiritista, itakwil niyo po ang pagiging espiritista, ang pagiging albularyo, ang pagiging mananawas. Umaring kayo po yung naging mangkukulam, itakwil niyo po yung pagiging mangkukulam ninyo. Umaring kayo may mga anting-anting sa bahay. May pinamana mga ninuno niyo sa inyo, mga gamit.
patungkol sa panggagamot na hindi sa Diyos, itapon niyo po yun. Sunugin. Para wala pong puwang ang diablo sa inyong buhay at sa inyong bahay. O huwag niyo pong payagang may maiwang kasalanan sa puso niyo. Siguruhin po ninyo na lahat ng kasalanan na inyo pong napagsisihan. Lahat ng inyong kasalanan na inyo pong napagsisihan. Pag wala na pong kasalanan, tapos na po ang karamdaman. Hindi po problema ang faith. Pag malinis na po ang puso natin, ang faith ay kusang lalabas. Ang faith ay kusa pong mabubuhay, kusang sisibol. Kung naitukoy nyo na po, tahingin ng tawad ang inyong mga kasalanan, sabihin nyo ito ngayon. Panginoong Yesus, hindi ako pwedeng mabuhay nang wala ka. Pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos, manggagamot, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Inaangin ko na po ang iyong pagpapatawad. At dahil ang kasalanan ko ay wala na, dinideklara ko at inaangkin ang karamdaman ko ay magaling na. Salamat po, kinuha mo na mga karamdaman ko. Sige po, banggitin niyo po yung karamdaman ninyong kinuha na ng Panginoon. Binayaran niyo na sa krus ng Kalbaryo, banggitin po ninyo. Kanya na po yun, wala na sa inyo. Siya man po'y glaucoma, katarata, mataas na blood pressure, fatty liver, mataas na kolesterol, mataas na blood sugar, air pressure, sakit sa tenga, lalamunan, gilagid, sakit sa buto, sa bato, sa baga, sa bituka, lagnat, sipon, trangkaso, ubo, COVID-19, ano po pong klaseng salot po yan. Wala na sa katawan niyo yung kinuha na po ni Jesus. Ang ipinilit niya po ay kalusugan. Sa mga sugat niya, kayo po ay magaling na. Hallelujah. So Satanas, I take authority over you. Sinasangayunan ko ang katotohanan ang mga anak ng Diyos ay magaling na. Ang mga sakit nila ay kinuha na ng Panginoon kaya wala ka ng karapatang magsinungaling. Dinideklara ko at pinapawalang bisa at pinapahig tapos na ang glaucoma nila, ang katarata, ang astigmatism, ang allergy, ang sakit sa buto, sa bato, sa atay, sa lapay, sa baga, sa bituka, sa irwak, sa eardrum, ang impeksyon, sa ihi, sa tenga, sa lalamunan, sa gilagid. Dinideklara ko, maugat ang inyong mga matay, matatag, matibay. Inutusan ko ang kornea ninyo na maging malusog, masiglang, retina, ang pupil. Na mga fluid ng mga mata nyo ay maging sakdal. Mula ulo nyo hanggang talampakan, dinideklara ko na malusog, masigla. At lahat ng kirot dyan sa gabal ay pinapawalang bisa ako at pinapalayas ko ngayon din. Go! Sa pangalan ng Jesus, huwag ka nang babalik. At dinideklara ko, sinasangayunan ng lahat. Na lahat na may karamdaman kanina, lahat ngayon ay magaling na. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.